Hello, happy Sunday, village. Happy Sunday. So, ngayon po, sama-sama nating purihin at sambahin po ang ating Panginoon. Bigay po natin yung pinakamainam na papuri at pagsamba sa Panginoon. Bago tayo umawit, palakpakan muna natin ang Panginoon. Here is our song, Thrive by Casting Crowns. And as we sing this song, let His name be glorified. Here it is one and where we learn when a dream has died. Like a tree planted by the water, we never will run dry. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire. Come on, just sing it out. Just to know you and to make you know we lift your name on high. Shine like the sun, make darkness running high. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just survive. Everybody's name. We were made to rock. Into your word we're digging deep to know our Father's heart. Into the world we're reaching out to show them who you are. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire. Jesus, just to know you and to make you know me. Lift your name on high. Shine like the sun, make darkness running high. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Come on, church, sing it out. Everybody, here we go. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything. Louder! Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Just to know you and to make you known, we'll lift your name on high. Shine like the sun, make darkness running high. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just survive. Sing it out. We were made to thrive. Oh, 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 oh.
Oh, we worship you. Worship you this afternoon, Lord. We need you, Lord Jesus. Need you, Jesus. Yes, the deer pants for the water, so my soul longs for your God. Church, this afternoon, that's not just a verse. Let's make it our cry. Because some of us came here full. But many of us came thirsty. Thirsty for peace. Thirsty for meaning. And thirsty for something real. And maybe we've tried to fill that hunger with so many things. Success, people, distractions. Still, there's something is missing. And deep inside, our soul knows. Because we were never created for substitutes. We know, alam po natin yun. We are created by God and for God. Kaya po ngayon pong hapon, don't hold back your hunger. Yung pong uhaw, yung gutom. Don't hide your desperation. Malaya ho tayong lumapit sa Panginoon as we sing this song. If your heart is dry, if your spirit is weary, if your soul is crying out this afternoon, this is your moment. Just lift up your hands. Lift up your voice. Lift up your heart. Sabihin po natin sa Panginoon, only you can fill us. Only you can satisfy. Let us sing this song, Hunger in My Soul. There's a hunger in my soul. Nothing else can satisfy. I have searched the world for more. Still I'm empty inside. Every broken well I've known left me thirsty, left me dry. All the fountains that I chased couldn't give this heart life. Jesus, only you can fill me. Only you can satisfy. Lord Jesus, you're the water ever living. You're the bread that gives me life. I am done with chasing shadows. I am running to your side. Jesus, only you can fill me. Only you can satisfy. I've been drinking empty promises from the voices all around, building kingdoms out of sin, just to watch them falling down. But your mercy meets me here in the middle of my need. You invite me to the table, say, come be fully seen.
All I want is you, Lord. All I want, All I need is you. every thirst within me, find its rest in truth. I lay down my idols, I lay down my pride. Say this heart of hunger be my only delight. Jesus, only you can fill me. Only you can satisfy. You're the water ever living. You're the bread that gives me life. Oh, Jesus, I am done with chasing shadows. I am running to your side. Oh, Jesus, let's sing it out once again. Only you can satisfy. Oh, Jesus, let us come to him. Just open up your heart. Oh, Lord Jesus, come and fill our hearts, Lord. Oh, we need you. You alone, Lord Jesus. We need you in your lives, Lord. Oh, come and fill our hearts with your Holy Spirit, with your fire, Lord Jesus. We are here, Lord, at your feet. Oh, we worship you, Lord. Let's come. Let's come and let the Spirit move in our hearts, Lord, in our souls, in our lives. Oh, Jesus, only you can feel me. Only you can. Let God go into your heart this afternoon. You're the water ever living. You're the bread that gives me life. I am done with chasing shadows. I am running to your side. Oh, Jesus, only you can feel me. Oh, only you can satisfy. Let's continue to worship Him. Let's continue to worship Him. Just say His name. Shout out His name. Let your cry cry. Let your heart cry. Let your heart cry. Shout His name. Shout His name. I am done with chasing shadows. I am running to your side. Say, Jesus, only you can feel me. Only you can satisfy. Let us remain in His presence. Let us remain in His presence. As the Spirit, as the Holy Spirit is moving in this place this afternoon, you talk to Jesus. Usapin po natin ang Panginoon. Ang Spirit, ang Diyos po'y narito. Kasama po natin. At ang kanya pong Espiritu po ay nangungusap sa atin pong mga puso ngayong hapon. Kung tayo po'y nauuhaw, nagugutom, di lang ho tayo manatiling uhaw at gutom, kundi manatiling kong naglilingkod at sumusunod ho sa Kanya. Karoon ho tayo ng time na kausapin ho ang Panginoon ngayong hapon. Before we sing the next song, Psalm 63 verse 1. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Narito ho kami sa iyong paanan, Panginoon. Pagod. Walang kayang ipagmalaki at uhaw na uhaw sa iyo. Sa dami po ng amin nung tinakbuhan,
sa dami ho ng sinubukan, ay puno sa aming mga puso. Ikaw pa rin ang hinahanap ng aming uhaw na kaluluwa. Ikaw ang aming kailangan. At naririnig po namin ang iyong panawagan. Hindi ho malakas, pero malinaw. Sabi po ng Panginoon, come, lumapit ka, bumalik ka, manatili ka, sumunod ka. Kaya ngayong hapon, Panginoon, hindi po kami magtatago o lalayo. Yan yung po ang awit pong ito ay maging hindi lamang po awit ng kauhawan, kundi awit ho ng pagsunod sa iyong panawagan. Ang uhaw pong ito ay mauwi ho sa paglilingkod. Ang sigaw pong ito ng aming mga puso sa kauhawan sa iyo ay mauwi ho sa pagsamba, papuri, parangal sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong panawagan. Purihin ka, Panginoon, sa awit pong ito. Pwede po natin uhaw sa iyo, Panginoon. Natikman ko ang biyaya, Jesus. Buhay ko'y binago mo. Sa krus ako'y pinatawad. Pag-ibig mo ang nagligtas sa akin. Nilinis mo ang puso ko, Panginoon. Tinawag mo akong anak. Ngayon ang nais ko lang, Jesus, manahan sa iyong kaharian. Ikaw ang hanapin ng puso
kay aminong kasapatan, O Diyos. Kaya Panginoon, sa mga awit po ito, binabalik po namin sa iyo ang aming papuri, ang aming pagsamba, ang aming paggalang sa iyo, ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon o Diyos. Salamat, O Diyos, na dakila, banal, walang hanggan. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa, O Diyos. Pinupuri ka, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon, at niluluwalhati ka ng aming mga tinig, kalakip, ang aming nung pagsamba sa iyo, dakilang Diyos, banal na Panginoong Jesus ng Biblia. Salamat po, Panginoon. Sa iyo binabalik po namin ang karapat-dapat na papuri, ang karapat-dapat na pagsamba, ang karapat-dapat, Panginoon, pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan lamang, Panginoong Jesus. Wala nang iba. Sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Amen at amen. So ngayon pong hapon ay itutuloy po natin ang ating pong pag-aaral po sa aklat po ng Romans At before the anniversary ay natapos po natin hanggang 13. At ngayon pong hapon, itutuloy po natin Romans 10 verse 14 to 17. So kung may mga Bible po kayo sa inyong cellphone, tablets, sundan niyo po ako. Okay. Tingnan po natin yung 11. Sinabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa Kanya ang mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Sabi ho dyan, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Okay? Ito po ang patungkol pa rin po sa salvation po ang pinag-aaralan po natin. Tinuro po ni Sir Walter kung paano ba tayo maliligtas. Okay? Sabi mo dyan, for there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blessed all who call on Him. Ang lahat daw po ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay maliligtas. So, napakahalaga po na makita po natin yan. Sabi mo doon sa 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pero po pagdating po sa 14, ang may tanong po, sabi dyan, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Tingnan natin. How then can they call on the one they have not believed in? Paano? Sabi niya, paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? So, ibig sabihin po, pagdating sa kaligtasan po ng Panginoon, ano po ang kailangan po natin? Okay, so susunod na tanong. Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman daw po sila sasampalataya kung wala naman silang napakinggan tungkol sa Panginoong Jesus? Naunawaan ho natin. So tingnan ho natin. Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? Kailangan ng pananampalataya. Ngayon, sabi ho ganun, believe. O paano naman sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Panginoong Jesus? Sabi ho dito, paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? So bakit kailangan po yung pakikinig? Sabi ho dito, paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sino ang naniniwala sa aming mensahe? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kanino? Okay. But not all the Israelites accepted the good news.
Okay? Hindi lahat daw po ay tinanggap ang mabuting balita, naniwala at nanampalataya po sa mabuting balita. For Isaiah says, Lord, who has believed in our message? May mga isinusugo, pero hindi naman po, yung mga nakikinig po, hindi po naniniwala at nananampalataya sa kanilang mensahe. Okay, consequently, faith, ano daw po, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Kaya po napakahalaga. Ano nga po ang ating mission ba or vision? Mission. Alam na ba yan ang ating mga susunod na henerasyon? Alam na ba yan ng mga Gen Z natin, ng next natin? Okay, to turn religious people into fully devoted followers of Christ. Ang tanong, nagagawa ba natin yan? Yun yung tanong. Kasi po, ang verse po na ito, pakinggan po ninyong mabuti. This is not just a verse, this is a mandate. Sabihin po natin mandate. Kailangan po talaga, ginagawa po yan. Ano po, naunawaan po natin. Okay? So, napakahalaga po ng verse na to na makita po natin. At ito po ay tawag po sa atin as a church. Sabihin mo sa katabi mo, ito ay panawagan natin as a church. At sino po yung church? Okay, napakahalaga na makita ho natin yan. Ano? Ito yun, ano ho? Sabi ko nga, Panginoon, alam nyo, nagkaroon ho ng bridal shower yung pamangkin ko last Friday. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi sa ano pa mang bagay, masaya ako na si Jason ang mapapangasawa mo dahil meron siyang Panginoon. Dahil nakakilala siya sa Panginoon. Pa? Tapos sabi ko, alam niyo, nakakailang session na po kami ng counseling. Parang kanina po, nakakadalawa na po kami. And ito po yung counseling na talagang super emotional. Hindi dahil siguro pamangking ko, pero grabe po, wala ho kaming session na hindi po nag-iiyakan. Ano po, sabi ko, sila lang po yung na-counsel ko na sobra talagang nag-iiyakan po silang dalawa. Pati ako naiiyak na din kanina ho. Asan si Jay? First time kong nakita si Jay na humagulgol. Ano po. Ganun po ka-personal po yung aming mga usapan, yung akin pong pagtuturo sa kanila. Nakakatuwa po ang Panginoon kasi kung mayroon pong isang bagay na nagbabayin po sa kanila, parehas po silang nakakilala sa Panginoon eh. Yun yung maganda. At sabi ko sa kanila, isa sa panalangin ko at pangarap ko sa inyo ay makapag-alaga din kayo balang araw, makapagpatira kayo sa inyong tahanan at madala nyo sa Panginoon. Kasi maipakilala po natin ang Panginoong Jesus kahit sa isang tao lang. Napakahalaga po noon. At sabi ho dyan, diba, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Okay, sabi ho, paano daw po sila sasampalataya kung wala po silang napakinggan tungkol sa Kanya? Kaya po dito po sa atin, sabi ko nga, yung bottom line, bakit ho natin ginagawa lahat ng ito sa loob mga programs ho natin, ba tayo nagpapalabas ng mga ganito, bakit ho tayo, ang bottom line po niyan, ano po, maipakilala po ang Panginoong Jesus, yun po talaga eh. Pero po, ito ang, sabi po ni John MacArthur, ang ganda eh, we need to communicate the gospel. Sabihin mo sa katabi mo, you need to communicate the gospel. Hindi pwedeng hindi ho natin itinuturo po ang patungkol sa mabuting balita. We need to communicate the gospel. Ang kaligtasan po ay hindi ho nakabatay sa feeling, sa experience. Hindi ho.
maliligtas po sila pag narinig po nila, sino ba ang totoong Jesus ng Biblia? Ano bang ginawa ng Panginoong Jesus sa akin? At ang salita ho ng Diyos, makikita ho natin sa salita ng Diyos ang lahat ng yan. Sino ho dito yung nakabasa na ng Barbarian Way? Si Erwin Macmanus. Wow, may dalawa lang nakabasa. Mayroon lang dalawang nakabasa. Yung mga hindi pa nakabasa, ba't hindi kayo nagbabasa? Para sa mga pastors po. I-ano lang po natin yung isang quotation na makikita ho natin sa kanyang libro. Sabi ho dyan, parang nabanggit mo rin po, Pastor Ronald, kagabi sa preaching mo. Sabi niya, to belong to God is to belong to His heart. If we have responded to the call of Jesus to leave everything and follow Him, then there is a voice within us crying out, fight for the heart of your King. What is the heart of our King? Ano pong puso ng ating Diyos? What is the heart of our King? Maligtas po ang lahat, maibahagi po ang salita ng Diyos, makapakinig po ang lahat ng ginawa po ng Panginoong Jesus sa krus. Yun po yung heart of our King. Meron po ba tayong, may maliit pang boses dyan sa loob mo na nagsasabi sa'yo, you need to share the gospel, you need to communicate the gospel. Uulitin ko po, to belong to God is to belong to His heart. Pag ikaw ho ay nakakilala na ho sa Panginoon, sabi ho, kabilang ka sa puso ng Panginoong Jesus. If we have responded to the call of Jesus to leave everything and follow Him, then there is a voice within us crying out, fight for the heart of your King. Ilaban ho natin na tayo po ay makapagdala po, ipakilala po ang Panginoong Jesus sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Hindi pwedeng hindi ho natin kinukommunicate ang salita ho ng Panginoon, ang mabuting balita. Naunawain ho natin. Sabi po, di ba? Ang pananampalataya, balik po tayo sa verse. So then, faith, sabi niyang ganun, ang pananampalataya daw po ay nagmumula sa pakikinig ng salita ho ng Diyos. Okay? Sabi po ni John MacArthur, okay? Meron ho siyang pag-aaral patungkol po sa Romans. Specifically ho dito sa Romans 10. Sabi niya, salvation doesn't come by intuition. It doesn't come by meditation. It doesn't come by speculation. It doesn't come by philosophizing. It comes by hearing the message. A message has to be given. That is an essential element in evangelism. Sabi niya, we have to communicate the truth. Ano yung truth? Salita ho ng Panginoon. We have to communicate the truth. We have to communicate the facts. Kailangan po nating ituro. Kailangan po nating sabihin po sa kanila, ito ang ginawa ng Panginoong Jesus. Ito ang Panginoong Jesus. Di ba sabi sa Isaiah, ang pagkakadescribe sa Panginoong Jesus ng Biblia, siya daw po ay parang halaman na natanim sa tuyong. Siya ay isang parang halaman na natanim sa tuyong lupa. Nakakita na ho kayo ng halaman na natanim sa tuyong lupa? Anong itsura? Tingnan niyo yung katabi niyo. O hindi ako nagsabi niya. Sabi ni Ining nakatingin, tugyot. Unawain ho natin. Ang kilala ho natin, ang nakagisnan ho natin, Jesus ano ho, gwapo ang kinis ng mukha. Pero sabi yung ganun, wala daw pang-akit na taglay ang Panginoong Jesus. Walang pang-akit na taglay. Ang itsura ho ng halaman na natanim sa tuyong lupa, tuyot. Hindi ho fresh. Nawaan po natin. So dapat po natin, we need to communicate the truth. We need to communicate that message. Kailan ho kayo huling nag-share patungkol ho sa totoong Jesus ng Biblia? Diba? Lagi kayong fellowship, lagi kayong lumalabas, kumakain, nagsasama-sama. Ang tanong, andun ho ba ang gospel? Napapaalala ho ba natin ang gospel na ipapakilala pa natin ang Panginoong Jesus? Ang problema ho sa atin, puro ho tayo labas, puro ho tayo sama-sama, pero hindi natin, we do not communicate the
truth. We do not communicate the message. We do not communicate the good news. Kung ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus, sino ba ang totoong Jesus ng Biblia? Unawaan ho natin, kaya ho yung mga fellowship na wala ho. Dami-dami na ho nating nakitang mga nakakasamang mga bago, hindi ho natin nasisharean. O yung mga nagtatrabaho, napag-usapan nyo na lahat ng tao sa opisina ninyo, napag-usapan nyo na lahat ng bagay, pero na-share mo ba ang Panginoong Jesus sa katrabaho mo? Yun ho yung tanong ho sa atin eh. Kaya ho yung white rock ho natin, kayo lang po ang meron yan. Hindi ho nyo yan makikita sa ibang church. I'm telling you, tayo lang po ang meron yan. Napakahalaga po niyan. Doon ho, inisa-isa at detalyado kung sino ang Panginoong Jesus, ang totoong Jesus ng Biblia at kung anong ginawa niya. Ito personal experience, testimony ko po. Bago po ako pumunta dito, ang yabang po kasi alam ko, Christian ako. Galing ako ng Manila. Hindi ho basta-basta ho yung ministry na pinanggalingan ko. Sa Manila, hindi ako naglilinis. Dito lang ako naglinis sa The Avenue eh. Nasa core ho ako ng aming pastoral staff. Education ministry po ang aking hawak na ministry. Hindi po ako dumaan sa paglilinis, hindi po ako dumaan sa People Hub. Kaya ang yabang ko. Pero nung tinuro ho sa akin, ang totoong Jesus ng Biblia, ang white rock. Doon ko lang po naunawaan eh. For the first time in my life, doon po naranasan at nakilala ang totoong Jesus ng Biblia. Ito pala yun. Siya pala yun. Kala ko Christian na ako eh. Pero nang ipinakilala ho sa akin kung sino ang totoong Jesus ng Biblia, iyak po ako eh. At unang yabang ko na wala. Dito ko lang ho yun. Dito ko lang po sa The Avenue napakinggan at nabasa ho yun. Doon lang po sa akin na ituro. Sa totoo lang, nung time na yun, parang feeling ko, Panginoon, ayun lang ako na totoong nakakilala sa inyo eh. Alam niyo yun, ang Tita sa Village po ay may binuksan pong bagong Bible study. Saan bang lugar yun? Villa Natividad. Ay, tama ba? Villa Natividad. So every Friday, nandun po kami. At sabi ko po doon kay Ma'am Asi, ito po ang ituturo ho natin. So mayroong structure, unahin po natin. Huwag po tayong umalis dyan sa salvation hanggat hindi tuluyang nauunawaan. Kasi kailangan eh. You need to communicate. Paano sila mananampalataya sa isang hindi na ho nila kilala? Ang problema ho sa atin eh, mag-pray ka lang, tumawag ka sa Panginoong Jesus. Sino ho yung tatawagan nila? Kaya ang problema, nag-pray nga, pero hindi naman totoong Jesus ng Biblia. Sabi nga po sa 1 Corinthians 11, meron pong ibang Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, may ibang Jesus. Sabi ho ni Pablo, malugod yung tinatanggap ang nagtuturo ng ibang Jesus. Bukod sa totoong Jesus na itinuturo ho namin. Sabi ho ni Pablo, sa mayroong ibang Jesus. Kaya lang po, ang sinasabi ho ni Pablo na kailangan po nating panampalatayanan ay yung Jesus ng Biblia. Nagsishare pa rin ba tayo ng white rock every Sunday? Hindi ho tayo tumitikil? Kamusta ho yung mga tinuturuan ninyo? Baka mamaya hindi ho ibang Jesus ho ang kanilang kilala. Paano nyo nasisigurado? Paano natin masisigurado? Kahit pa ho yung kumakanta na dito sa harapan. Naninilbihan na yan. Dapat po sinisigurado natin kung sinong Jesus ang kanyang pinapanampalatayanan. Kaya wag ho tayong tumigil sa pagtuturo. Sabi ho, faith comes from hearing and hearing the word of God. We need to repeat it. Kahit po araw-araw, every time na magkita kayo, ipaalala mo lagi, ituro mo lagi. Sabi ho ni John MacArthur, tandaan ho natin, we need to communicate the message. Hindi pwedeng hindi itinuturo. Yung mga Bible studies ho natin, kailangan inuulit lagi yan eh. Ang pagtuturo po patungkol sa totoong Jesus, kahit nakasama mo na yun sa bahay at alam mong kumakanta na dyan, nagtatatalo na dyan, baka mamaya ibang Jesus pang kilala niyan. Ito ho ay panawagan po, hindi lamang po ng mga pastor. Ito po ay panawagan po natin as a church. Sabi ho sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses
witnesses. No, in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the... Kaya po, ang atin pong panalangin po, ang bawat sulok po ng San Juan, Barson, ng mas magkaroon ho tayo ng gawain para maibahagi po natin ang salita ho ng Panginoon. Hindi naman po kailangan pastor ka sa bahay ninyo, sa mga kaibigan mo. Intentional po kayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-intentional ka. Pakilala mo ang Panginoon. Kailangan po yan. Ipinapakilala po. We need to communicate the truth. Sabi ko nga, nakikita ko ho yung next natin. Di ba ho? Nagha-hiking kayo. Walang problema dyan. Sama-sama kayo. Ang tanong po, na ipapaalala ba sa inyo kung sino po ang Panginoong Jesus? Ikaw mismo hindi mo alam eh. Hindi ho natin na ituturo. Kami hong mga magagaling na speakers ngayon, pag nakinig ho kayo ng mga preachings ngayon, grabe. Kahit hindi ho mga Christians, grabe ho yung mga motivational speakers, madadala ka ho. Kanila hong pagsasalita, very inspiring. Pag hindi ka ho nakinig talaga at nagbasa ho ng salita ng Diyos, madadaya ka na ngayon, lalo na ngayon. May AI na. Pero ito ho, yung mga parents ho natin, turo nyo ang Panginoong Jesus sa inyong mga anak. Mga pastors ho natin, lagi ho ang preaching, ibalik ho natin sa Panginoong Jesus. Kasi siya naman po talaga eh. Kapag hindi ho natin ginawa yan at nagsalita ka na nagsalita at wala ka hong patungkol sa Panginoong Jesus, paano ho sila mananampalataya? Sinong pananampalatayanan po nila? Ang verse pong ito, hindi po to theoretical eh. It is not passive, it is a call to action. Ito tayo tinatawag ho dito na maging bahagi po ng mandate na to. I-share ho natin ang salita ho ng Panginoon. We need to communicate the message. Mag-share ho tayo. Kailangan kilala natin. Sige nga po, tanungin nyo katabi mo, kilala mo na talaga ang totoong Jesus ng Biblia. Baho nung resurrection po sa inyo, before the resurrection, wag ho natin kalimutan ho yung Black Friday. Yung Friday, namatay ho ang Panginoong Jesus kung ano pong ginawa niya sa krus. Yun po ang totoong Jesus eh. Sabi nga po doon sa tinuro ko, he did not skip pain. Ang Panginoong Jesus sa kilala ho natin, hindi nahirapan. Ang Panginoong Jesus sa kilala ho natin, hindi ho pinaglulurhan. Hindi ho, kung ang kilalang Jesus ho natin na hindi po pinukpok ng isang batalyon. Sa isang batalyon, gano'ng kadami ho yun? Kaya nung nakapako ho siya sa krus, anong sabi ho sa salita ng Diyos? Hindi ho siya makilala kung siya'y tao o hayop. Ganun ho ang itsura ho ng Panginoong Jesus ng Biblia. Hindi ho pakinis ang mukha, may konting pudlit po dito. Hindi ho nung tinusok po siya ng palaso sa dibdib. Umabot ho yun sa kanyang puso. Nawasak ho ang kanyang puso. Kaya po, grabe ho yung hagudos ng nandugo. Unawaan po natin, kung hindi ho yan ang Panginoong Jesus na pinapanampalatayanan natin at kilala ho natin, po yung pagkakataon. Kailangan po na ituturo po yan. Kaya po yung white rock po natin, yan po ay gem po ng The Avenue. Kaya po ninyo, hindi na ho tayo mahihirapan magturo. Kasi nandun na ho eh. At ho ng verses nandoon na. Unawain ho natin, kaya po, naka-online ho ako. Ipo-close ko lang ho. Pastors, live group leaders. Kung mayroon tayong sisiguraduhin ho sa kanila, pagkakilala ho sa totoong Jesus ng Biblia. Paulit-ulit niyo pong ituro, walang problema. Bago tayo mag-anniversary, di ba ho, mayroon tayong mga dancers. Sabi ko sa mga pastors ho natin, maging intentional po tayo. Sayang ho yung pagkakataon, nandito na ho sila eh. Dinala na ho sila dito eh. Huwag na kayong mahiyang mag-share. Ipakilala nyo na ang Panginoong Jesus. Yung mga bagong dancers na in-invite mo natin, na-sharean po ba natin sila? Na ipakilala po ba natin ang Panginoong Jesus sa kanila? Ito ho yun eh. Kaya sabi ho natin, tayo daw po ay nabubuhay sa generation na lito na ho yung tao sa kung anong totoo eh. Ito yung panahon na tumayo tayo. Kasi alam mo natin eh, maipakilala ho natin, maituro ho natin, we need to communicate the message, the good news. Huwag ho kayong maging sabihin mo sa katabi mo, naaari ka na bang umaattend ka lang?
Alam nyo, sabi ko nga, minsan po, pag ako ay nakikinig ho ng mga song leaders natin, kung ano-ano pinagsasabi sa harapan, sabihin nyo na lang, pakilala nyo na lang Panginoong Jesus, okay lang yun. Panawain ho natin. Kasi nakakatakot po, nasa loob ng church, pero hindi kilala ang totoong Jesus ng Biblia. Yun po yung nakakatakot. Ano po, nagbi-ministry, pero hindi pa kilala kung sino ang totoong Jesus ng Biblia. Yan ho. Problema ho natin yan, mga tagapagturo. Umatan ho ng Bible study, umatan ho ng life group, isang taon na ho sa life group, pero hindi pa rin kilala ang Panginoong Jesus. Problema ho natin yan. Yan ho. Pag hindi ho natin na-communicate ang good news at hindi natin naturo ang totoong Jesus ng Biblia sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon, matakot po, delikado po yun. Sabi ho, paano? Sabi niya, how shall they call on Him in whom they have not believed? Ano po yung verse na yun? Paano sila magtitiwala sa hindi naman nila kilala? So kailangan pong ipakilala natin ang Panginoong Jesus kung sino po ang Panginoong Jesus ng Biblia. Alam niyo, pag inaral niyo po yung white track natin, maiiyak po kayo. Doon mo malalaman, Panginoon, ito po yung nakapanood ng Passion of the Christ. Wala ho yun sa totoong nangyari sa Panginoong Jesus. Aralin po natin ang salita ng Diyos. Matindi. Wala sa 1/4 dun sa palabas ng Passion of the Christ. Diba sabi ho ang kanyang buto ay nagkalinsad-linsad. Ano pong ibig sabihin po noon? Hindi lang ho basta nabali. Pero yun po yung siguro yung buto niya ho dito, umultaw na ho ng ganon. Ganon ho katindi. Nangyari ho sa kanya. Kaya kung napanood niyo yung Passion of the Christ, wala ho yun. Hindi ho yun yung totoong naranasan po ng Panginoon. Mas matindi pa doon. As in, grabe ho. Naunawaan ho natin. So dapat, kino-communicate po natin yan. Ipinapakilala po natin ang totoong Jesus sa mga taong wala pang pagkakilala. Pag kayo magkakasama at may bago sa inyo, be intentional. Huwag na kayong mag-usap-usap ng kung ano-ano. Pag-usapan po ninyo kung sino ang Panginoong Jesus kasi mayroong nakikinig. At sa salita at sa pag-uusap ninyong makilala niya ang Panginoon, manampalataya po siya sa Panginoong Jesus ng Biblia. Kaya sabi ko sa inyo, nating sayangin ang panahon, wag ho nating sayangin ang oras kapag may dinalahong bago, be intentional. Kung bakit hindi nagtatagal ho yung mga dinadala ho natin dito? Hindi naman natin tinuturuan ng katotohanan. Puro na lang ho tayo labas, puro kwentuhan, pero hindi ho natin na ipapakilala ang Panginoong Jesus. Yun ho yung delikado. Sabi yung ganon, believing requires hearing. Sabihin ho natin, believing requires hearing. Kailangan may marinig ho sila patungkol sa Panginoong Jesus. How shall they believe in Him of whom they have not heard? Is not born in silence. Faith is not produced by feelings. Faith is born when truth is heard. Narinig nila ang katotohanan patungkol sa Panginoong Jesus, doon ho magkakaroon ng pananampalataya. Ito ang problema. People are not rejecting Christ because they all hate Him. Many have simply never truly heard about Him. Kailangan po, papakilala ho. And, unang ministries ho natin, pag may bago, share agad kayo. Kain ho natin yung core ho natin sa mga atin hong mga sambahan. Kailangan po, siguraduhin po natin, this is a mandate, at ito po'y trabaho po nating lahat. Okay? For the pastor, siguraduhin po ninyo yung core team nyo, talagang alam nila, kilala ho nila kung sino ang Panginoong Jesus. Naunawaan ho natin? Alam ho natin. Kung sila sasampalataya, kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya, paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral? Okay, sabi ho dito, kailangan para mapakinggan ka, kailangan merong magturo. How shall they hear without a preacher? Sinabi ho nating preacher, hindi po ibig sabihin pastor lang po yun. It means messenger, okay? A witness, okay? Naunawaan ho natin,
mo sa katabi mo, lahat tayo ay pwedeng messenger ng salita ng Diyos. Okay? Pag sinabing messenger, you need to speak. You need to communicate. Ituro ho natin ang salita ho ng Diyos. Kasi yung iba ho, nagsasabi, hindi mo na kailangan magsalita. Ayusin mo lang yung buhay mo. Hindi okay. Need. Sabi mo, kailangan pangaral. Ipapakilala ho natin. Ituturo ho natin. Okay lang naman po na hindi ho sila mag-attend ho dito sa atin. Ang mahalaga na ipakilala ho natin ang Panginoong Jesus sa kanila. Sabi ko nga, yung mga instructor na kinuha po natin sa atin pong mga sayaw, sana na-sharean. Next, yung may malaking audience eh. Kailan kayo mag-share ng salita ho ng Panginoon? Kailan nyo tatayuan ang mag-share ho ng salita ho ng Diyos? Huwag ho natin kalimutan, every believer is called to proclaim Christ. Hindi ho ito trabaho ng mga pastor lang. Hindi ho ito trabaho ng mga, ng mga leaders ho natin. Lahat ho tayo, trabaho ho nating mag-share ng salita po ng Panginoon. At pag ikaw naman po ay nakakilala na sa Panginoon, saving faith po. Kaya sabi nga po natin, ang saving faith naman, meron yung paglago. Naalala ko no anniversary, sorry Sabi ko yung isang worker ho natin, kung pasensya na po, hindi ako makaka-attend, nilalagnat po ako. Sabi ko, sa isip-isip ko, ito ang problema ko sa atin eh. Alam niyo yun? Pero yun po yun. Kung yung sa pagtayo mo doon sa harapan, kahit ikaw ay mamamatay na, yun ay, Lord, kasino na lang po ito? Ikaw nga talagang namatay sa cross para sa akin. Ako hindi pa naman talaga mamamatay, lagnat lang, bio-flu lang ang katapat yan, hindi ka tatayo, anniversary na. Sabi ko kay Pastor Sed, ikaw na bahala dyan. Ikaw na magiging senior pastor niyan. O di nakarinig kay Pastor Sed. Ando naman po. Kaya lang kasi, sana ho sa bawat ginagawa ho natin, pakinggan yung mabuti. Sana maging response ho natin sa bawat ministry na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Diba, Panginoon, kasino na lang to sa ginawa mo sa akin? Kasino na lang to, Panginoon, yung pagtayo ko? Panginoon, kasino na lang to yung pagsunod ko sa inyo? Kasino na lang to? Kapalit ng buhay mo. Mailigtas lang ako, mapatawad lang ako sa aking mga kasalanan. Grabe, di ba? Sana nakikita ho natin yan. Sabi ho, kaya nga sabi ho natin, hindi lang po basta follower of Christ ang gusto nating mangyari, fully devoted. Kaya ang tanong ho sa atin, di ba? Kaya kung, hindi po, sabi nga, di ba, sa Great Commission, trabaho ho natin. Lahat ho tayo mag-share ho ng Word of God. Kahit ikaw ho ay high school pa lang, mga kaklase mo, di ba? Kung saan opisina ka inilagay ng Diyos, yun po yung atin pong, yun po tayo inilagay ho ng Diyos para maipakilala po natin ang Panginoong Jesus. Habang nagpe-pray po kami kanina sa counseling, ang panalangin po namin, Lord, sa araw na yun, makita po nila ang katapatan ninyo, makita ho nila yung kadakilaan mo sa buhay ho nung ikakasal. Yung paparangalan po ang Panginoong Jesus. Kasi ang ganda ng kwento eh. Sabi ko nga po kay Jason, alam mo Jason, bibihira na lang yung kinakasal na hindi, bibihira, sa panahon ho natin, bibihira na lang yung kinakasal na hindi ho talaga, alam nyo, hindi na ingatan ang sarili. At sabi ko sa kanya, yun naman ang maipagmamalaki ko sa'yo. Buong buo, may ihaharap mo sa Panginoon ang mapapangasawa mo. At talagang iningatan niya ang sarili. Alam niyo po yun? Pwede. Kasi meron kang Panginoon eh. Sa mga kabataan po natin, nasan? Ganda ho ng kwento. Kasi ho, pero yung po yun, yung mga kabataan ho natin, huwag kayong magmamadali, pinapanalangin po ang bagay na yan. Ano, tinan mo sila ate at kuya, na ba nag-antay? O, para silang may Panginoon.
Kaya sabi ko sa kanila, sabay kayong maglingkod at manilbihan sa Panginoon. Yun yung sinasabi ko lagi sa counseling. Kasi minsan yung mga mag-asawahan, kapag nagkaanak na, nawawala na ho sa church. Okay? Yung mga anak nagiging dahilan na ho para hindi na makapanilbihan sa Panginoon. Hindi ho dapat. Okay? Kaya yung mga next ho natin, sa bagay na yan, ingatan niyo ang inyong sarili, manalangin kayo hanggang dumating yung panahon, na tamang panahon na kayo ay pwede nang makipagrelasyon. Sana na nababasa niyo lahat ng mga namin, Ang ganda ho ang ganda ho. Bakit ho natin dinidiscourage ang pagkakaroon ng relationship nang hindi pa tamang panahon sa ating mga kabataan? Ang ganda po nun. Biblical principle po lahat ng po doon. Hindi ko lang po pala sa inyo Pastor Raymart, papasa ko sa iyo yun. Ituro mo sa mga next two natin. Hindi naman tayo kontrabida, kaya lang may tamang panahon po para sa bagay na yan. So mag-antay po tayo. Okay? Yun lang ho, Kaya sabi ko nga, sabihin mo kung next yung kasama mo, kailangan may Panginoon ang mapapangasawa mo. Hindi pwede yung i-invite ko na lang siya sa church. Hindi ganon. Sabi nga na si Sir Ross magaling dito Gwapo nga, ang tanong, may Jesus ba yan? Yung tanong Maganda nga, ang tanong, may Jesus ba yan? Okay, kaya po, napakahalaga po na ma-share po natin ang gospel. Sa mga parents ho natin, kahit po sa murang edad ng ating mga anak, paulit-ulit po, ipakilala po natin ang Panginoong Jesus. Napakahalaga po niyan. Kasi malalaman nyo naman kung totoong nakakilala ng mga anak po natin Diba? Minsan magugulat ka, anak ka ang mga magulang mo, Christian, nasa loob ng church ang iyong mga magulang. Diba? Hindi ho dahil nasa loob ng church yung mga magulang mo, Christian na yung anak mo. Kasi makikita ho yan Kamusta siya? Ano bang pinopost niya sa FB? Diba kasi kung nakakilala yan sa Panginoon, hindi yan magpo-post ng may mura. Kasi katatakutan mo yung paggalang po sa Panginoon Naunawaan ho natin, kaya mga magulang, maging po tayo, maging intentional po kayo sa inyong mga anak. Kasi kung totoong nakakilala yan sa Panginoon, hindi yan makikipagrelasyon sa kapwa babae, hindi yan makikipagrelasyon sa kapwa lalaki. Naunawaan ho natin, kamusta ho tayong mga magulang? Kasi ho ang pagbabago ng buhay, pakinggan ho nating mabuti. Hanggat hindi nila nakikilala at hindi ho sila nagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoong Jesus, hindi magkakaroon po ng pagbabago ng puso. At ang nagbabago ng puso lang po natin, wala pong iba kundi ang Panginoon lang. Ang Panginoong Jesus ng Biblia lang. Kaya po, kailangan po nating maipakilala sa kanilang Panginoong Jesus, maituro po, para ho panampalatayanan ho nila kung sino yung Jesus na namatay, inilibing at muling nabuhay para ho sa kanila. Naunawaan ho natin, ito na ho ang Gen Z. Kailangan ho nilang makilala ang Panginoong Jesus. Naunawaan po natin, sabi ho dyan, paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? So kailangan po, sabihin ho natin, hindi lamang po ito trabaho ng pastor, lahat po tayo. Naalala ko nung panahon namin nila Ate Etse, diba? Ang tapang ho namin mag-share ng Word of God. Sana yung next ho natin, mayroon din ganung puso, hindi nahihiya. Kasi usapan ho dito, kaligtasan na ho ng kaluluwa ho yung pinag-uusapan. Naunawaan ho natin, sino ho dito yung nahihiya pong mag-share ng Word of God? Mag-share ng Gospel. Dapat sa next ho natin, mayroon kayong kakaibang tapang. Nasa sementeryo po kami sa Manila, dinalaw ko po ang aking ama. Meron pong na kabataan na lumapit sa amin. Kabataan I'm talking about kabataan. Puro mga 14, 15, 16. Ganun lang ho yung kanilang kasi ang pabata pa ho ng kanilang Alam niyo po, nasa sementeryo po, nakita ko na ho sila, sa sobrang laki ho sementeryo, nakita ko na ho sila, bawat po mga nakaupo, nilalapitan ho nila. Tapos meron po silang pinamimigay. So nabigyan po ako, binasa ko po, tama ho yung doktrina, patungkol ho sa totoong Jesus ng Biblia. Alam niyo po ba, habang nakaupo po kami, sabi ho nung mga kabataan, magandang tanghali po. Ako po si ganito. Pinakilala ho nila.
kanilang mga sarili. Sabi po nila, andito po kami para po pakilala po namin sa inyo ang Panginoong Jesus. Jesus pong namatay. Ganun ho. Hindi ho nila alam na pastor po ako. Hindi naman po nila ako kilala. So pinabayaan ko po silang magturo. Grabe. Ang linaw ho mag-share ng mga bata. At after ho nilang mag-share, ang sabi ho ng mga bata sa amin, sabi ho sa nanay ko, sabi nila, Nanay, ano pong gusto niyong ipag-pray ko sa inyo? Sinabi ho ni nanay ko ano yung gusto niyang ipag-pray. Tapos tinanong din po ako kung anong gustong ipag-pray sa akin. Nag-pray ho sila. Doon po sa gitna ho ng sa amin po, sa puntod ng tatay ko, nag-pray ho sila. Sabi ko, grabe yung tapang ng mga bata. Tapos sabi nila sa amin po, habang papaalis na po sila, kayo po ba'y may church na? So doon na po ako nagpakilalang pastor. Nung sinabi ko pong pastor po ako, lahat po sila nagmano sa akin. Sabi ho nila, ay pastor po pala kayo, tita. Kasi maano po sila eh. Sabi ko, grabe naman, ano ito? Sabi niya ganun. Sabi ho ng isang bata. Ito ho grabe ho yung sinabi ng isang bata. Sabi niya, pag wala pong nag-share sa kanila, paano na po sila? Grabe ho yung kilabot ko, 13 years old, 14 years old, sabi ho nung isang bata, paano po pag wala na pong nagpakilala sa kanila, kung ano pong ginawa, kung wala pong magtuturo sa kanila, paano na po sila? Kayong mga next, anong pinoproblema nyo? Wala kayong pera? Wala kayong pang-load? Pero yun po ninyo yung mga batang ito, ang pinoproblema, kaligtasan nun ng mga tao. Tayong next, anong pinoproblema nyo sa buhay? Pinoproblema nyo, binray kayo ng girlfriend ninyo. Binastag kayo. Nakakalungkot, anong pag-asa po ng bayan ng San Juan kung ang next po natin, ganyan ang pinoproblema. Hindi ho nung dating po sa akin nung sinabi nung bata eh. Siyempre ang pananampalataya nila, ano po, makakilala sa Panginoon yung mga yon. Kung hindi man nila maalagaan, at least meron silang ganung-ano. Pero umpisa na ho sila eh. Eh tayo po, next. Ano hong pinagpupuyatan ninyo sa gabi? Problema ba kayo yung nanay tatay nyo hindi pa nakakilala sa Panginoon? Problema ba kayo na yung mga kapatid ninyo hindi kilala ang totoong Jesus ng Biblia? Yun ang tanong mo sa atin eh. O yung kiyakaha, ano pinoproblema nyo? Wala pa kayong asawa. Tatanda kayong dalaga, tatanda kayong binata. Yan ang pinoproblema ninyo sa buhay. Di ba yun nga yung tinuturo ni Pastor Sed? Kung hindi ka patulugin sa gabi kasi alam mo may mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Ay, ganun ba tayong puto? Diba? There is a voice within us crying out, fight for the heart of your King. What is the heart of our King? Soul. Kaligtasan ng kaluluwa na ang lahat ay makakilala sa Panginoon. From Jerusalem, Samaria, Judea, and to the ends of the earth, maipakilala, maituro po, mai-communicate ang gospel. Ito ang ilaban po natin next. Ito ang ilaban po natin, kiyakaha. Kaya pag hindi nyo inilagaan yung mga next na yung kiyakaha, hindi nyo masigurado na yung mga yan ay nakakilala sa Panginoon. Paano? Paano na? Ang dami nung pinapadala ng Panginoon. Yung mga YC ho natin, laban ho natin to para sa ating mga anak. Iiyak nito ang inyong pamilya kung mayroon pang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ako yan pang lagi kong panalangin sa pamilya ko. Lord, babag po kayo. Kailangan po eh. Sabi ko nga, ang gagaling ng mga yung mga OFW natin na nakakilala sa ibang bansa. Pagdating dito sa Pilipinas, wala silang sinasayang na sandali. Papatawag sila ng reunion. Doon magtuturo sila patungkol sa totoong Jesus. Kasi kailangan maging intentional eh. Aantayin mo pa ba na magkasakit bago ka mag-share? Aantayin mo pa ba na magkalumpo-lumpo yan bago ka mag-share? Aantayin mo pang magka-problema yan bago ka mag-share? Ngayon na, mag-share ka na. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na. Nanawaan ho natin. At sabi ho natin, ang ipanalangin po natin, hindi lang basta ho sila makapakinig, kailangan ho kung ano yung napakinggan ho nila, panampalatayanan po nila, at sila ho ay sumunod. Hindi ho nagtatapos sa pag-share ng Word of God. Kaya sabi ho natin, process yan eh. After mag-share, ulitin ho natin yan, aalagaan ho natin, gagabayan ho natin hanggang sa siya ay makasunod ho sa Panginoon. Hindi ho natin iiwanan sa pag-share lang. Napakahalaga po niyan. Unawaan ho natin. Sabi ko nga kay Richelle at kay Jason, pag may sarili na kayong bahay at naikasal na kayo,
Mag-alaga kayo, magpatira kayo. Kasi kailangan po yan eh. Maging involved tayo sa buhay ng mga kabataan na pinapadala ho ng Panginoon. May ituro natin ang Panginoong Yesus at the same time, paalagaan ho natin sila, magabayan ho natin sila sa kanilang pananampalataya. Yung mga YC ho natin, hindi lang ho nagtatapos sa ating mga anak ang responsibilidad natin. Kung kaya pa rin ho nating mag-alaga ng iba, gawin ho natin. Para madala ho natin sila sa Panginoon. One life at a time. Hindi ko sinasabing 10 agad. Isa lang. Na maalagaan ho natin at maging fully devoted follower of Christ yan. Malaking bagay po yan. Pag-share ho tayo. Pagturo ho tayo patungkol sa Panginoong Jesus. Sabi mo ulit sa katabi mo, magturo ka patungkol sa Panginoong Jesus. Alam nyo, mga next, magbasa kayo ng libro. Parang pinasa mo naman lahat yan, di ba? Available po sa ating lahat ang libro na yan. Basahin nyo. Ilang pages lang po yan? 90. 90 pages lang. In 1 week, you can finish reading that book. O yung mga yung mga magagaling magbasa with comprehension, 3 days lang daw, kaya niyong tapusin yan. Ang ganda ho ng librong ito. Dami ko hong natutunan. Tinawag daw po tayo ng Panginoon, hindi sa comfortable life. Sino yung dalawang pastor? Nakabasa na. Nabasa mo na, pastor? Tapos na, kayo lang mapupunta sa langit, yung ibang pastor ay hindi. Hindi nagbabasa. Okay? So, sabihin mo sa katabi mo ulit, mag-pray ka na makapag-share ng Word of God. Sana po ito po yung maging, pakinggan niyo akong mabuti. Dito na po ako magtatapos. Ano po? Sana po ito po yung maging challenge po sa atin. Tingin po kayo sa akin. Sana po ito yung maging, then there is a voice within us crying out. Ito po yung maging iyak ng ating mga puso. Hindi po yung iyak na, Lord, wala pa akong asawa, 30 plus na ako, paano na ako? Diba? Bukod po dyan. Sana po yung text natin, hindi yung iyak, Lord. Wala po akong iPhone 13, wala po akong ganito. Sana hindi po yan yung maging iyak ng puso natin, yung mga YCU natin, yung mga magulang po natin. Let this be the cry of our hearts. Lord, send me. Gusto ko pong maging bahagi ng panawagang ito, ng mandate na to, na maipakilala ko ang Panginoong Yesus kung paano ko nakakilala sa inyo. Kasi may nag-share sa akin, ganun din yung magawa ko, Panginoon. Lord, gamitin mo ko. Use me, Lord. Sana ito po yung maging iyak po ng puso natin. Panginoon, gamitin mo ko. Marami pa pong tao ang hindi nakakilala sa inyo. Lord, use me in my family. Lord, use me in my friends, sa mga kaibigan ko, sa mga kaklase ko. Gamitin mo ko, Panginoon. Sana po ito yung maging iyak po natin. Sana po ito, Lord, let my life carry the gospel. Na araw-araw, Panginoon, wag pong kalimutan na maging handa ako sa pagbabahagi ng iyong salita. Saan mo man ako dalhin. Hindi ako mahihiya, Panginoon, dahil hindi mo ako kinahiya. Hindi ho tayo kailangang mahiya na i-share ang gospel kasi hindi tayo ikinahiya ng Pero yung po ninyo yun, tiniis niya po yung pang-aalipusta. Tiniis niya yung matinding hirap para sa atin. So bakit tayo mahihiyang pag-share? Bakit ho tayo matatakot? Ang nagpadala ho sa atin to share the message, to communicate the message. Walang iba po kundi ang Panginoon. Kaya sasamahan ka ho ng Diyos. Kaya po sana po ngayong hapon, ito po yung maging tibukin, maging iyak ng ating mga puso. Because somewhere out there, someone still waiting to hear the message. Sa pamilya ho natin, sa trabaho ho natin, somewhere out there, waiting to hear that message. Sana po, tayo po, ay maging gamitin po ng Panginoon. Sana po,
Pag sinabi ho ng Panginoon na tayo ho ay pag pinadala ka ng Panginoon na mag-share po doon sa lugar na yon, wag po kayong matakot. Ang Panginoon po ang atin pong kasama at hindi niya po tayo pababayaan. Tayo pong lahat ay tumayo, ano po. Awitin po natin sa Panginoon ang awit na to. We need to speak Jesus. Ano ho? Sabihin mo sa katabi mo, you need to speak Jesus. We need to communicate Jesus. Ano po? Kaya po, ngayong hapon po, awitin po natin to ng may pananampalataya. At mayroon hong, yung iyak ho ng Panginoong, ang iyak ho ng Diyos, ang puso ho ng Diyos para sa mga tao na sila'y maligtas. Sana ganun din po yung maging puso ho natin. At tayo pong lahat ay umawit po sa Panginoon. Awitin po natin ang awit na to sa Panginoon ngayong hapon po. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul who captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak your holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family,
tayong panawagan sa Panginoon. Panawagan na maibahagi po ang salita ho ng Panginoon. Sino po ang totoong Jesus ng Biblia? Ano po ang ginawa niya po sa atin? This is our calling as a church. Lalo na po sa nangyayari po sa atin sa mundong ito. Dami pong natatakot. Ang dami pong nag-aalala. Ang dami pong nawawala na ng pag-asa. Kailangan po nila ng Panginoong Jesus. Dahil po sa mga pagsubok ng buhay, marami po sa atin ayaw na pong bumangon, ayaw na pong makita ang bukas. Kailangan po nila ng Panginoong Jesus. Bakit nila na sa Panginoong Jesus may pag-asa? May panibagong buhay. Kaya po, sa church, sana po, kung paano po ang Panginoong Jesus ay, kung paano po ang Diyos, ang kanyang puso ay nadudurog para sa mga tao na wala pa pong pagkakilala sa Panginoong Jesus. Sana po, kantin po tayo. Kung meron po tayong iniiyak sa Panginoon, kaligtasan po ng mga tao, ng pamilya ho natin, ng mga kaibigan natin, ng mga taong dinadala ho ng Panginoon dito, lahat po na nakikilala ho natin sa labas. Kung meron pong hindi magpapatulog sa atin sa gabi, ito po yung sana po tayo po ay magkaroon po ng bahagi po sa panawagang ito. Lahat po tayo, mapakabataan, mapamagulang, mapayang profesional, anuman po katatayuan, kalalagayan natin sa buhay. Tayo po ay tinatawag ng Panginoon sa bagay nito to share the good news, to communicate the truth patungkol po sa Panginoong Jesus. Panginoon, aming Amang Banal, tinataas ko po sa inyo ang bawat isa. Samahan mo lamang po kami. Huwag po kaming mahiya, ipakilala ang Panginoong Jesus. Huwag po kaming matakot, ipakilala po ang katotohanan sa lahat. Dahil alam po namin na kayo po ang Diyos na sasama po sa amin, magbibigay po sa amin ng karunungan at ng tapang, Panginoon. And as a church, huwag po kaming tumigil sa bagay na to, Panginoon, aming Amang Banal. Meron pong pangarapin at lakbayin na ibinigay niyo po sa Diawin Church, Panginoon. Ito po yun. Ipakilala at maipakilala po ang Panginoong Jesus sa mga taong wala pa pong pagkakilala sa inyo. Father God, maraming salamat po. Samahan niyo po ang aming mga kabataan. Samahan niyo po ang aming mga magulang. Samahan niyo po ang bawat isa. At nawa po, Panginoon, kung paano namin nakilala at nalaman ang katotohanan, Panginoon, kami po ay tumugo ng mayroon pong pananampalataya sa totoong Jesus ng Biblia, aming Panginoon. Maging totoo po sa amin, Panginoon Ama, di lamang po kami nadadala ng kung ano man pong kasayahan sa loob ng church na to, hindi po dahil sa kung sino man, Panginoon. Panginoon, magkaroon po kami ng totoong pagkakilala sa totoong Jesus ng Biblia. Aming Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa pagsama niyo po sa gawain ng The Avenue. Salamat po sa pagsama niyo po sa bawat isa. Panginoon, alam niyo po ang panalangin po ng bawat isa. Mga napapagod, physically, spiritually, Lord, give them rest. Nagmumula po sa inyo, kapahingahan mula po sa inyong presensya, Panginoon Ama. Ang mga naguguluhan, Panginoon, bigyan po sila ng kapayapaan sa pamamagitan po ng iyong salita. Panginoon, ang mga nangangailangan po ng trabaho, ng oportunidad, Lord, bigyan po sila, Panginoon,
oportunidad na hindi po na sila malalayo sa inyo pagkos lalo po silang mapapalapit sa inyo. Aming Panginoon, maraming salamat po. Lahat po ng amin pong panalangin sa inyo po namin itinataas, sa aming pamilya, sa aming hanap buhay, sa lahat po ng ginagawa po namin, ang mga negosyo po ng iyong mga anak, sasamahan po ninyo at pagpapalain po ninyo. Ang pangangatawan ng bawat isa, iingatan at bibigyan po ng maayos na kalusugan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong patibayin ang aming pananampalataya sa inyo. Ang kalapitan, kauhawan, patuloy na maranasan po ng bawat isa. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila, aming Panginoon. Salamat po sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na amin pong Diyos tagapagligtas. Amen.